Isang patay habang 39 naman ang sugatan sa nangyaring kaguluhan sa itinakdang demolisyon sa Silverio Compound sa Parañaque. Nagkabatuhan at sakitan po kanina mga residente at demolition team. Ang update mula kay Chino Gaston. Chino. Yes, Ivan, walang rasong pagmamatigas ng iilang residente umano ipanunulsol ng mga kalabang politiko at pag-udyok ng mga professional squatters ang itinuturong dahilan ni Parañaque Mayor June Bernabe sa karahasang sumiklab kaninang umaga sa pagitan ng mga residente ng Silverio Compound at ng mga otoridad. Sa kanyang ginawang press conference sa City Hall, sinabi ni Bernabe na matagal na nilang nakausap ang mga residente tungkol sa planong pag-iba sa talipapa at mga commercial establishments sa tinatayang 9 na hektarya ng compound. Paliwanag ni Bernabe, ito'y staggered, unti-unting demolition na gagawin at 90% ng mga residente dito sa Silverio Compound ang nakakaintindi daw o pumayag na dito dahil may kapalit naman itong temporary housing para doon sa mga masisirang kabahayan at yung mga residenteng nakatira doon. Giyet ng alkalde, pinatutupad lamang nila ang kautusan ng korte na pumabor sa kaso ng city government na i-expropriate sa lungsod ang nasabing lupain. Ibig sabihin nito, ipaalisin ng mga residente doon para mapakinabangan ng city government ang lupa sa pamamagitan ng joint venture sa mga pribadong kumpanya o anumang proyekto na gustong itakda ng local government. Pero paliwanag ni Bernabe, 3 hektarya sa Silverio Compound ang i-convert sa low-cost housing tenements o building para doon pa rin titira ang mga mapapaalis na residente. Habang ginagawa raw ang tenement buildings, may temporary housing sa Coastal Highway para tinatayang 1,830 na legitimate families na maapektuhan sa gagawing staggered o unti-unting demolusyon. Nalulungkot lang talaga si Bernabe na nauwi nga sa karahasan at may isa pang namatay dahil dito sa pagmamatigas o kaguluhang nangyari kaninang umaga. Ivan. Chino, so sa ngayon, inaamin ng Parañaque City Government na meron talaga mga madi-displace na residente at hindi lang yung talipapa ang ide-demolish tulad ng una nilang sinabi kanina. Yes, ang paliwanag, ang kautusan daw ng korte ay para sa buong 9 hectares, so mahigit 9 hectares ng Silverio Compound, pero dahil daw sa humanitarian reason, ay inuna muna yung mga commercial establishments, particular dito na malapit sa mismong highway o main road ng Silverio Compound. Ayon na rin sa alkalde, sinabi niya na rin na pinakausap at unti-unti o ipapatupad itong mga demolition na gagawin sa residential area naman kung saan mismo nakatira yung mga residente at gagawin muna daw yung mga temporary housing dito nga sa kahabaan o isang lugar dito sa Coastal Highway at pagkatayo na yon doon lamang sisimulan yung demolition on a staggered basis. So habang wala pa silang paglilipatan na temporary housing ay hindi muna sisirain yung mga bahay na nakatakdang ilipat doon. Okay. Maraming salamat, Chino Gaston.